Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Today we're gonna learn about the value of diligence. The value of diligence. I was reading my Bible like it was Saturday night. Ito yung ano ba yung sinasabi ng Biblia? What the Holy Bible says about diligence. Ano ba yung diligence? Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, sipag. Yan. Ito mapag-aaralan natin today. Ano ba ang kahalagahan ng sipag? Okay, lahat tayo dito, I believe in my heart, lahat ng mga nandito sa morning devotion, masisipag na anak ng Diyos. Amen to that. Lahat ng masipag, mag-amen. Lahat ng masipag, mag-amen. Kung ano man yung kasipagan nyo na yan, I believe it is for good. Masipag, mag-devotion. Masipag magbasa ng Bible. Masipag makinig ng salita ng Diyos. Masipag gumawa ng mabuti. At kung ikaw ay isa dun sa mga nabanggit, mag-amen ka. Masipag tumulong sa mga gawain ng Panginoon. Masipag tumulong sa ministry ng Panginoon. Kaya naman yung sipag ni Lord sa pagbe-bless sa kanila ay hindi napuputol. Amen. Hindi ba? Kaya sabi nila, daig daw ng masipag, palagi ang tamad. Totoo yan. Ano ba ang kahalagahan ng pagiging masipag? Importante yan spiritually, importante yan sa ating pamumuhay, sa ating trabaho. Minsan, kadalasan, dyan kinukuha yung evaluation sa atin kung talagang masipag tayo. Masipag tayo sa gawain. Kaya lagi nating naririnig, pagka ikaw magtatrabaho ka sa trabaho mo, give your best 100%. Sa pamilya, 100% din. Sa pagsaserve kay Lord, lalo nating sipagan. Bakit? If you put God first at lalo mong sinipagan ang paglilingkod sa Panginoon Diyos, He will cover everything in your life. Amen to that. Kung meron kang unang-unang dapat sipagan, si Lord yun. Kasi si Lord kaya niya i-cover lahat ng parte ng buhay mo. Lahat ng area ng buhay mo. Kaya niyang i-bless. Ganun ka powerful si Lord. Ganun ka importante ang pagsisipag sa Panginoon Diyos. Ngayon, what we're gonna learn is a literal value, a logical thing in our life na talaga namang will reflect the power of the Bible. What the Holy Bible says about sipag. Makinig tayong lahat, ano? Ang ating verse for today that will really, ano ba't hindi ako nawawalan ng feedback? Okay. Yan. Okay. What the Holy Bible says, we're gonna look at the book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 6. Ecclesiastes 11, verse 6. In the morning, sow your seed, and in the evening, do not withhold your hand. For you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Ganda nito. Ecclesiastes chapter 11 verse 6. In the morning sow your seed, and in the evening do not withhold your hand. For you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Pag binasa natin itong mga verse na ito, somehow, minsan parang, okay, gumising ng maaga, itanim ang buto, sow your seed, no? Sa Tagalog, pag binasa natin ito, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi. At mong haagwat, wag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon. Naku, dito pa lang, pwede na tayo mag-post dito Ano ang sinasabi ng Bible pagdating sa kasipagan? Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi. Ang ganda pala ng morning devotion. Kasi sa umaga pa lang, inihahasik na natin yung binhi, yung salita ng Diyos. At huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon. Bakit? Sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo.
Ibig sabihin, magtanim ng magtanim ng magtanim. Huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong mga kamay. Kung ito o iyon, sabi niya, o kung kapwa magiging mabuti. Simple lang. Simple lang ito. Pag patuloy kang nagtatanim, marami kang itinatanim, marami kang pagkakataon. There are so many chance for you to harvest. There are so many chance of you to grow a plant. Pag marami kang tinatanim, yun ang difference ng tama na yung 3 tinanim ko. Paano kung namatay pa yung 2? Di isa na lang. Kinain pa ng insekto, di wala na. Yung marami kang tinanim, sinunod mo yung panalangin, sinunod mo yung salita ng Diyos, in the morning sow your seed. You probably heard the old sayings, yung sinasabi nilang the early bird gets the worm. Tama? Kagaya mga nag-early bird sa atin. Alam nyo, itong morning devotion, lahat ng pattern nito nasa Bible. Lahat ng ginagawa natin dito, every wordings, hindi na ako lumalabas sa Bible. Lahat nandito na, mga kapatid. May kasabihan tayo, no? The early bird gets the worm. Tapos may kasunod dyan. The early bird gets the worm and sharp as a tack. Ibig sabihin, yung sharp as a tack, T-A-C-K, a person who is very sharp in mind and intelligent. Yung sinabing, alam mo yung taong yan, he is sharp as a tack. Ibig sabihin, matalino yan. Magaling yan. Marunong yan. Okay? So, magkarugtong yan. The early bird gets the early worm and sharp as a tack. Masipag na, matalino pa. Yun ang ibig sabihin nun. But have you ever considered that both describe yung dalawang yan, yung masipag at matalino, it is a character that the Bible is saying to any successful achievement in life? Hindi ba ninyo mainaisip na hindi pwedeng maghiwalay ang sipag at talino? Sipag at tiyaga. Yan ang mga magkakagrupo no? Ilan sa atin dito yung masipag na, matalino pa. Can I see an amen to that? At kung asawa mo, yan ang character ng asawa mo, alam mo na yan ang asawa mo, be proud to say, asawa ko yan. Ako yun. Kasi ang anak ng Diyos, yan ang binibigay na character sa atin. Yung maagang gumigising kasi naghahanap ng gagawin, kasi masipag. May pagkakaiba kasi yan May mga tao na tanghali gumising, for some reason, wala namang sakit, basta trip lang niya na tanghali na siyang gumising. Tapos ang gagawin, nakatunga nga maghapon. Hindi maganda yung ganun. No? Ano sabi ng Bible? In the morning, sow your seed. And I believe in my heart na ang buong morning devotion family, pagkatapos mong makinig ng morning devotion, pagkatapos mong makapakinig ng salita ng Diyos, tumatayo. Naghahanap ng gagawin yan. Diretso sa trabaho. At iba pa nga, habang nagtatrabaho, nakikinig ng salita ng Diyos. Pinupulot ang mga aral ng Panginoon Diyos. Isinasa puso, isinasa buhay. Tandaan ninyo, even the Bible says, huwag pakakanin ang taong tamad. Para ano? Para lumaban yung espiritu niya. Para matuto siya magsipag. Lahat ng value sa buhay, sa pagpapalaki ng anak, sa pagiging magulang, basahin mo ang Bible, huwag ka nang bumili ng ibang libro. Ito yung kasipagan ng hina-highlight dito tinan nyo, sabi ni Tita May, ako yun. Mine na yan. Wow. Hindi ba? Amen, amen. Lahat tayo dito. Pagka ikaw anak ka ng Diyos, mahalaga sa iyo ang bawat oras. Lalong-lalo na pag nandito ka sa United States of A. Mahalaga ang bawat oras. Wala kang sinasayang na oras. Dahil marami tayong responsibilidad. Dahil marami tayong dapat gawin, ma-achieve sa buhay natin. Hindi ba sabi nga ng mga elders tong araw, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Binigyan tayo ng espiritu ng kalakasan, binigyan tayo ng panibagong buhay, gamitin natin ng makabuluhan. Gamitin natin, kaya ito wag masasaktan na ibang magulang. Hindi maganda na ipinapalaki natin yung ating mga anak na hindi marunong magtupi ng pinaghigaan paggising.
Hindi maganda na hinahayaan natin sila na tanghali ng gumising, nagpupuyat magdamag nang wala namang kabuluhan. I really admire those parents na talagang dinisiplina ang anak. Anak, gabi na. Hindi magpuyat. At gumising ng maaga, ligpitin ang pinaghigaan, tumulong sa magulang pag walang pasok, gumising ng maaga, maghanap ng gagawin, bigyan ng responsibilidad sa loob ng bahay, magandang pagpapalaki yan. O ang tanong, ilan sa atin dito yung lumaki sa ganyang klase ng disiplina sa bahay? And I'll tell you, hindi man 100% but majority, yung mga pinalaki na gumising ng maaga ng magulang, sila yung mga nagtagumpay sa buhay. Bakit? Biblical. Ano sabi ng Bible? Hindi ba? In the morning, sow your seed. At huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong mga kamay because hindi mo alam kung alin ang tutubo. Ito ba o yun ang tutubo? O parehong tutubo yan. Mas mainam na yung marami kang ginagawa. Mas mainam na yung mas marami kang opportunity na may magbubunga ng mabuti yung ginagawa mo kasi may kabuluhan ang ginagawa mo. And that's one character in the Bible na gusto nating maintindihan, na gusto ni Lord na maintindihan sa atin para magtagumpay sa buhay. O kita ninyo ha? Amen. Umaga pa lang walis tambo na ang hawak. Ako yan. Kahit may sakit, naghahanap ng gagawin. May mga ganyan talagang tao eh. Ilan dito yung pinalaki? How many of us were raised by our parents that whenever we get up from our bed, we have to fix our bed? Tiklopin. Ayusin ang unan. Alam nyo, napakagandang training yan. Sa murang edad ng mga bata, tinuturuan sila ng responsibilidad. O sabi ni Elma, ako po kailangan palispis ang hahagilapin. And I will tell you this, maraming nagtagumpay sa inyo sa buhay kasi lumaki kayo ng masipag. Amen. Palakpakan natin ang lahat na masisipag. Grade 1 pa lang po, marunong na magsaing. Amen to that. Nagsasaing na. Sino yung mga grade 1, grade 2? Elementary pa lang, nagsasaing na. O sabi ni Tita Sophie, ako yon. Ako yon. Kaya alam nyo, ang sarap maging mahirap nung araw. Kasi lahat gagawin mo. Lahat gagawin mo. You will really fight hard to survive in life and that is a good training for us. Marunong na magsaing 7 years old pa lang, ang sarap kaya ng ganyan. Ang sarap ng ganyan. Alam nyo kung anong character yan? Yan yung diligence. That is the Bible. That's the Bible teaching us. The early bird gets the worm, sharp as a tack. Nagiging madiskarte sa buhay. The character of diligence. It frequently contrasted in the Bible yung katamaran. Ang kalaban ng kasipagan, laziness, idleness, yung mga delayed, yung mamaya na, yung manya na habit, hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Bukas na lang, mamaya na lang, hindi maganda yan eh. Importante sa anak ng Diyos ang isang masipag. The Hebrew language uses 2-word pictures to illustrate diligence. Ano yun? Dawn and knife. Yun. Kaya sabi niya, the early bird gets the worm. Dawn. In the Hebrew language, and knife, sharp as a tack. It portrays an individual who is fully awake and fully alert. O sabi ni Jackie, ako po kasama na sa pamamalengke. Bata pa lang, batak na sa gawaing bahay. Hindi po ako sanay ng walang ginagawa. Alam niyo, nakaka-bless. Alam niyo, siguro talagang proud na proud sa inyong mga asawa ninyo. Yung mga mag-asawa dito, naku, pagka ikaw ay nakapangasawa ng ganyan, ang tawag dyan, jackpot. Yung maalaga na, maasikaso na, mapagmahal pa, ako jackpot ako talaga. Amen to that. I am so proud to say, jackpot ako sa aking wifey. At kung kayo ganyan, kasama ka doon, jackpot ang asawa mo sa iyo. Lalo na kung yung asawa mo ganun din. Sino dito yung may asawang masisipag, mag-amen? Yung nagsipag na magsikap sa buhay.
No, bilang padre de pamilya, bilang head of the family, yung gabi ginagawang araw, nagsisika para sa mga anak, nagsisika para sa inyong mag-asawa. At kung ikaw yan, be proud to say, that is my husband. Asawa ko yun. Yan ang mga encouragement. Yung simpleng phrase, yung simpleng message, nakaka-inspire sa everybody. Nakaka-inspire sa ating lahat. At yung asawa natin hindi ganun, ipag-pray mo, i-lay hands mo. Tapos itag mo siya. Sabihin mo, makinig ka kay pastor. Makinig ka ng morning devotion. Hihipuin ni Lord yan. Ano sabi ng Bible? Dawn and knife. Yung dawn, yung early bird, those are the people who are fully awake and they are alert. Yun yung early bird. At yung mga skilled naman, sharpened, pointed, dito yung sinasabing sharp as a tack. Bakit? Sabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 14, he who catches the wind will not sow, and he who looks at the clouds will not reap. Ano ibig sabihin yung sumasalo ng hangin? Hindi ka makakapagtanim. Ibig sabihin, wala kang ginawa kundi magpahangin na magpahangin na magpahangin. Kaya pagkausap ka, puro ka hangin. Wala kang laman. Bakit? Kasi wala kang ginagawa kundi magpahangin. Hayahay badong. Hayahay lang ba? Yung pahangin ka lang ng pahangin. Ano sabi dito? And he who looks at the clouds will not reap. Kung lagi ka lang nakatunganga, wala kang aanihin. Bible ang may sabi, excuse me, hindi si Pastor Bong. The Bible tells us, the preacher tells us in the book of Ecclesiastes that we cannot spend our time daydreaming, nor we cannot get started until all conditions look absolutely favorable or desirable. Kailan ka mag-uumpisa? May mga tao talagang ganun eh. May mga tao talagang ganun. Pag inutusan mo, I believe, meron ako narinig yan eh. Sabi niya, Juan, magtanim ka na, mainit pa. Maya-maya na, mainit pa. Medyo lumipas ang oras. Gawin mo na yung pinagagawa kasi itanim mo na ito. Naku, mamaya na. Malapit naman ang halian, pagkakain na lang. Lumipas na naman ang oras. Itatanim mo ba to o hindi? Mamaya na, kasi ang taas ng araw. Sobrang init. Pag medyo pahapon na. Pagka medyo hapon na, inutusan na siya ulit, tanim mo na. Ano ka ba? Hapon na, bukas na lang. Yung mga taong manyana, yung wala ka namang ginagawa pero you always give reasons, excuses. Kasi bakit? For one reason, tamad ka. Pagka wala kang ginawa kundi mangarap, daydreaming, pero wala ka namang action, I'm sorry to say, wala ka ma-achieve sa buhay mo. Ang gagawin mo na lang, magsugal, tumaya, umasa sa panalo. Hindi maganda yon, hindi biblical yon. Hindi mo pwedeng intayin na maging maganda ang sitwasyon bago ka kumilos. Kumilos ka. Kay mainit, kay mahirap, ang importante kung paano mo uumpisahan ang isang gawain. Yan ang sinasabi ng Bible. He who watches the wind will not sow, and he who looks at the clouds will not reap. Mamaya dadalhin natin itong ating pinag-uusapan sa spiritual side. Kaya sabi sa atin mga kapatid, you should not wait to start until all conditions look absolutely desirable or favorable. Minsan, may kailangan tayong gawin talaga eh. Kahit pa sabihin mong mataas ang araw, kahit sabihin mo na parang ang hirap naman gawin ito kasi ganito, you have to do it. You have to do it. Yan ang taong nagpe-persevere sa buhay. Yan ang taong may pangarap sa buhay. Walang mahirap na sitwasyon. Kanina nga yung comment natin, hindi ba? Sabi niya, kahit masama ang pakiramdam, naghahanap ako ng gagawin. Kasi bakit? Hindi siya sanay na walang ginagawa. Masama ba yun? Hindi. Maganda yun eh. Yung taong may kusang palo, yung tao na ayaw niya nung nakatunganga lang siya, yung gusto niya laging may ginagawa yung katawan niya. Yes. And some of us, pagka tayo medyo nagkaedad na, nag-70s na, nag-75 na, hindi ba napansin niyo yung mga taong galaw ng galaw, gumagawa na lahat, yung gusto niya pinapawisan siya.
O sabi ni Elma, I feel bad pag wala akong ginagawa, lalo akong magkakasakit. Alam nyo, lagi kong naririnig yan. Sino sa atin dito yung nakakaramdam ng ganyan? Yun, kahit na nagliligpit lang sa bahay, yung wala nang paglagyan yung sofa dati nandito sa kaliwa, pagising niya na umaga ilalagay niya sa kanan, and later on ididikit sa kisame. Yung walang basta may magawa lang siya kasi gusto niya may ginagawa siya. That's good. Exercise. Kailan sa naman nakatunganga ka lang, nakaupo ka lang. Hindi ba? Ang ganda nung ganun. And it is biblical. Sabi niya, sow your seed in the morning. And do not be idle in the evening, for you do not know. Hindi mo alam kasi eh. The lazy man, ang taong tamad, is always dreaming and wanting but never willing. Ang taong tamad, laging nangangarap. Laging may gusto, pero wala namang ginagawa. They are not willing to pay the price of perseverance. Then, after that, pag dumating sa isang tao yung ganyan, there will come a time na sila'y na-frustrate. And they will experience emptiness. Bakit? Kasalanan mo yan. Hindi yung kasalanan ng tao sa paligid mo kasi naging tamad ka. Hindi ka nagsikap. I remember my father told me, anong sabi ng tatay ko sa akin? Huwag mong palakihin ang mga anak mo sa sarap. Para pagdating ng panahon, hindi sila mahirapan. That's true. That's applicable. Yung ipanganak kang mahirap, which I was born a poor person. Mahirap lang kami. We live in a squatter area. Yung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero ang tumanda kang mahirap, kasalanan mo yan. Kasi hindi ka nagsikap. Pag anak ka ng Diyos, lahat ng opportunity bibigay sa iyo ng Panginoon para maging maunlad ang buhay mo. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Pero may kailangan kang gawin. May kailangan kang gawin. Hindi po pwedeng nangangarap ka lang. Iintay mong babagsak yung pangarap mo sa iyo. You have to do something. You have to be willing to pay the price of perseverance. If you become diligent, nagsipag ka, hardworking, you will be a satisfied person one day. Bakit? Kasi nakikita ni Lord yung pagsisipag mo at hindi ka niya pababayaan. Before the Apostle Peter listed the character building blocks of faith, virtue, knowledge, and self-control, ano ang inexhort ni Apostle Paul? All diligence. Para ma-acquire mo yung faith, para ma-acquire mo yung virtue, para ma-acquire mo yung knowledge, para ma-acquire mo yung self-control, kailangan may diligence ka. Ano sabi niya sa 2 Peter? Chapter 1 verse 5, si Apostle Peter. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith, virtue, to virtue knowledge. Paano ka tatalino? Hindi ka naman nagsisipag mag-aral. Paano ka tatalino? Hindi ka naman nagsisipag magbasa. You have to equip yourself. You have to help yourself. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Sa lahat ng bagay, pag gusto mo maging 100%, gusto mong may ma-achieve sa buhay, you have to work hard. And these are the qualities that cannot be found in an ignorant person, in an empty Christian. Gusto mong maging leader ng simbahan, ayaw mo namang magpadisiplina, ayaw mong mag-training, ayaw mong magpa-mentor, ayaw mong mabago. You have to work hard for you to achieve something in life. Yung mga nagmamagna cum laude, yung mga nagbabaledictorian, hindi lang naman yan natutulog lang 8 hours a day. They spend time. Yung mga nagiging doktor, and I'm proud na marami tayong mga doktor sa ating simbahan. Hindi lang mga doktor, napakababait at napakatataba pa ng puso. Yung mga nababanggit natin dito ng mga doktor, hindi instant na naging doktor yan, nagsikap yan. They have diligence. Nagsipag para ma-achieve. Yung mga nagtagumpay sa business, nagsipag din yan. Hindi nyo nakita yung kanilang mga hard side. Yung mga mag-asawa na nagtagumpay sa buhay, nagsipag sila. Mga estudyante na nagsikap sa buhay,
nagkaroon ng magandang kinabukasan. Bakit? Sipag, kapatid. Only by persistent application and persistent pursuit, they were implanted diligence in their character. Yung mga doktor natin, and I'm so really proud, si Doc Nilo, si Doc Casey, yung mga LVNs natin na nakagraduate, nagsipag yan mag-review. They were motivated to develop and accomplish their alertness from Jesus Christ. Pero ito, bilang Kristiyano, dapat magsipag din tayo. Saan? To become a witness of Jesus Christ. Kung gaano tayo kasipag sa buhay para magtagumpay, dapat maging masipag din tayo spiritually. Maging masipag din tayo spiritually in witnessing the goodness of God in our life. So yung pagsisipag mo, biniyayaan ka ng Panginoon Diyos. Yung pagsisipag mo, pinagkalooban ka ng biyaya, ng tagumpay sa pamilya mo, yun ang witness mo, yun ang kaistorya mo. Kaya nga sabi nung kanta kanina, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Yung pagsisipag natin. Ano sabi ng Book of John chapter 9 verse 4? We must work the works of Him who sent me as long as it is day. Jesus said, night is coming when no one can work. Kailangan nating gawin ang mga gawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Ano ibig sabihin nito? Hanggat may pagkakataon pa, i-share natin ang Word of God. Hanggang may pagkakataon pa, hanggat buhay pa yung kaibigan mo, hanggat buhay pa yung family member mo na yan, hanggat buhay pa yung kamag-anak mo na yan, sipagan mo na i-share sa kanya na kailangan niya si Jesus sa buhay niya. Kung papaano ka nagsipag para maging successful sa buhay, sipagan mo rin na ang mga kamag-anak mo walang maiiwan pagdating ni Jesus Christ. Because our journey in this earth is so short. At ang isang masipag na mananampalataya ay diligent believer, he is alert, they are alert to every opportunity to share Christ and make Him known. And a very diligent person, ang isang masipag na anak ng Panginoon Diyos, they have the greatest influence on the kingdom of God. Nakikilala yung kasipagan natin sa gawain. Yung kasipagan natin na mag-share, na mag-tag ng pamilya natin. Yung morning devotion, sipagan natin, kapatid. Time is precious. And we redeem it for His purpose. As we remain diligent in our work, in our study, in our witness, and in our prayers. Sipagan natin. Sa pagtatrabaho, sipagan. Sa pag-aaral, maging masipag. Sa pag-share ng Word of God, maging masipag din tayo, lahigit sa lahat. At sipagan natin ang pananalangin. Maging masipag sa pananalangin. Ano sabi ng life principle natin? The awareness of God's presence energizes us for our work. Importante sa isang tao ang masipag. Sa lahat ng bagay, applicable yan. Bakit? Ang taong masipag, nagtatagumpay sa buhay. At lalo na pag sinipagan mo pa kay Lord, i-bless niya ang lahat ng aspeto at lahat ng sulok ng iyong buhay. Sabi ni SP, yan po ang purpose ko, Pastor, ang madala sa ubasan ang buong pamilya ko. Sipagan natin. Never give up in doing good, especially in witnessing for Christ. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa napakasarap na encouragement na binigay mo sa amin. Kung kami man, Panginoon, ay nagkaroon ng pagkukulang, if ever we have fall short, Lord God, for some things in our life, we became complacent, Lord God, we became lazy, and we delay some things in our life,
it is a wake-up call to us, Panginoon Diyos. Whether it is in our family, for our job, for whatever areas in our life, we will always be diligent. We will always be masipag, Panginoon Diyos. Walang nakakakita, may nakakakita ang kasipagan namin, Panginoon Diyos, iniaalay namin sa iyo. Bless us, anoint us, equip us, and strengthen us. Pagpalain mo buong morning devotion family, that we enjoy the day, that we enjoy the blessings that comes from you alone. And thank you for the strength. Magagamit namin ito, Panginoon, sa aming kasipagan. Sa iyong papurit pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, laging magsipag. At huwag kakalimutan, pag sinipagan natin, lalong-lalo na para kay Lord, we are indeed blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.